Sodom at Gomorrah ay huwag lilingon. Pero naisip niya yung kanyang mga mahahalagang bagay na iniwan doon, kaya siya po ay lumingon. So yun po yung maling paglingon. Bakit hindi po kailangan tayong laging bumalik o laging lumingon dun sa mga nakalipas ng bagay? Kasi sabi po ng banal na kasulatan, meron po tayong goal na dapat maabot. We need to reach a prize. No, meron po tayong takbuhin na dapat ginagawa. Naalala ko po, may isang sermon ng ating pastor, sabi niya, sa iyong paglalakbay, kapag bawat aso na tatahol ay titigilan mo, di ba? Hindi ka makakarating dun sa paroroonan mo. So meron po tayong lakbayin na ginagawa sa ating buhay at dapat ito po yung maging focus natin. At anumang mga bagay na magiging hadlang para hindi tayo makarating doon sa lugar na gusto ng Panginoon na paglagyan sa atin, dapat hindi na po natin yun binabalikan. Okay? So kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa Book of Micah. Yan. Chapter 7, babasahin po natin simula verse 18 to 19. Yan. So, Micah 7, verse 18 to 19. Sabi po dyan, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalansang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit na mapakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin, kanyang yayapakan ng ating kasamaan, at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. So, sa English version po niyan, medyo mas maikli at malinaw. Sabi po dyan, who is God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. Alam niyo po, pag sinabi na yung kalaliman ng dagat, no? Pag sinabing itapon sa kalaliman ng dagat, ito daw po ay pagtatapon ng mga bagay na ayaw mo nang balikan o ayaw mo nang makita. Di ba? It really takes, pag yan po ay itinapon mo doon sa kailaliman ng dagat, ay kailangan mo na po ng eksperto para mahanap ulit yan. Diba? Kaya nga po, diba, pag merong mga nawalang eroplano, mga lumugbog na bangka, pag sa ikalaliman ng dagat, napakahirap na pong balikan. Napakahirap ng hanapin. So, ganun po yung ginawa ng Panginoon doon sa ating kasalanan. Noong ang Panginoon ay nagbigay ng buhay niya, it's just like removing, no, pag-aalis, itinapon sa kailaliman yung ating mga kasalanan at ginawa po tayong mga bagong nilalang. No? Kaya sabi tayo po ay pinili ng Diyos para maging mangingisda ng tao at hindi po ng kasalanan. Diba? Kung tayo po ay mamimingwit, dapat po ang mabingwit natin ay yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Hindi po ang bibingwitin natin ay yung mga maling bagay at na inalis na ng Panginoon sa atin at ibabalik natin sa ating buhay. So, meron mga bagay sa nakaraan na dapat magturo na lamang sa atin ng lesson at hindi na po natin balikan. Diba, nangyari na yan. Wala na po tayong magagawa. No? Ang kailangan po natin ay mag-move on. Sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Diba? Si Lot, nung siya po ay umalis sa Sodom at Gomorrah, hindi na siya lumingon. Ano pong ginawa niya? Nagpatuloy siya. Nag-move on na po siya. Kaya ano naging kapalit po nun? Pinagpala siya ng
Panginoon. Kaya dapat sa buhay po natin, wag natin palaging binabalikan yung mga hindi magandang nakaraan. Di ba? Yung mga hindi magandang experience natin na lumipas na. Kasi hindi po yun makakatulong para harapin natin yung magandang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. Imagine niyo po yun. May magandang buhay na nakalaan ang Diyos para sa atin. Ibinigay ng Panginoon ang buhay niya para magkaroon tayo ng magandang buhay at hindi lang magandang buhay, pati buhay ng walang hanggan. Tapos tayo, balik naman tayo ng balik dun sa nakaraan. Diba? Balik na balik tayo dun sa kalungkutan, balik tayo ng balik dun sa mga mali nating ginagawa, balik tayo ng balik dun sa kahapisan. Diba? Na dinanas natin. Balik tayo ng balik dun sa alaala ng mga taong nanakit sa atin. Diba? Minsan yung tao naka-move on na, ikaw hindi ka pa rin nakaka-move on. Pag ganon, lugi ka. Sabi mo sa katabi mo, lugi ka. So lagi po natin tandaan na tayo ay inialis na ng Panginoon doon. Inialis na tayo ng Diyos sa kalungkutan. Di ba? Inialis na tayo ng Diyos doon sa sakit. Di ba? Sa dalamhati na dinala sa atin na nakaraan. Meron na pong magandang hinaharap na ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang kinakailangan po, tayo ay mag-focus sa Diyos. Tayo ay mag-focus sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. So sabi po sa Philippians chapter 3, babasahin po natin to simula verse 8 to 14. Babasahin ko po sa Ingles, sundan nyo na lang po sa Tagalog. Sabi dito po, "Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith." 10. "That I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made comfortable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which I am apprehended of Christ Jesus." 13 po, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before." 14, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." So meron pong takbuhin na gusto ang Diyos na ating sundan. Kaya nga po lagi natin sinasabi, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay. Diba? Pero hindi natin pwedeng gawin ng kahit na ano na lang gusto natin gawin sa buhay. Kasi meron ang Diyos na gustong mangyari sa atin. Maganda yung plano ng Panginoon sa atin. So, binigyan po tayo ng Bible para maging gabay natin kung paano tayo mamumuhay. Kaya alam nyo po, ang mga mananampalataya, dapat hindi po natin pinalilipas yung araw na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kapag tayo po ay hindi guided ng salita ng Diyos, madali po tayong nahuhulog sa tukso, madali tayong nahuhulog sa mga maling gawain. Kasi nawawala yung conviction ng salita ng Diyos sa atin. So sabi po dyan, ano daw po yung dapat nating gawin para maabot natin yung prize, di ba? Yung dakilang gantimpala ng Panginoon na nakalaan para sa atin. Una, forget the past. Kalimutan na daw po natin ang nakaraan. Di ba may kanta po yan? Panahon nyo nila Ate Doyet eh. Ano nga yun Ate Doyet? Kalimutan mo na ang nakaraan
ngayoy nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Di ba? Kalimutan na po natin yung nakaraan. Binigyan ka na ng Panginoon ng bagong buhay. Kaya dapat po yung buhay na ikinabubuhay natin ay ating ipamuhay para po sa Panginoon. Amen? So wag na po nating balikan. Balik ng balik. Kaya hindi po tayo nakakarating doon sa buhay na gusto ng Diyos sa atin kasi we keep on coming back. We keep on looking back doon sa ating nakaraan. Hindi natin magagawa yung gusto pong ipagawa ng Diyos sa atin kung tayo po ay balik ng balik. Let go of the past. Huwag nyo na pong hawakan yung nakaraan. Kasi hindi po yan magpapaunlad sa atin. Alam nyo po, kung anong dapat po natin gawin doon sa nakaraan, gawin po nating stepping stone yon para maabot po natin yung magandang kinabukasan. Diba? Wag po nating ilagay sa ulo natin o sa balikat natin para maging pabigat sa paglalakbay natin sa buhay. Diba? Kung nagkaroon tayo ng mga disappointment sa nakaraan, kalimutan na po natin yun. Diba? Itama na lang po natin. Gawin natin yung alam natin na tama at mabuti nating gawin para maging maayos po yung ating lakarin bilang mga anak ng Diyos. Diba? Ang Panginoon po, pag siya ay lumimot, hindi na niya inaalala. Samantalang tayo, kahit sabihin natin nakalimot, pag medyo nakante, naaalala natin lahat ng nakaraan. Ikaw nga, ganito ka. Noon, ganito ka. Ganyan ka. Diba? So sabi po ng Bible, love does not keep a record of wrongs. Kung meron po tayong tunay na pag-ibig sa ating mga puso, kalilimutan po natin yung mga hindi magandang ginawa sa atin. Kalilimutan po natin yung hindi mga magandang experience sa buhay. Bakit? Ang lagi po natin iisipin, merong magandang buhay na nakalaan ang Diyos para sa akin sa hinaharap. Diba? Magandang motivation po sa buhay yun. Na meron kang magandang hinaharap. Bakit mo pababalikan yung pangit kung may maganda naman? Di ba po? So, hindi po healthy sa mga Kristiyano yung namumuhay tayo dun sa mga nakaraan na, sa mga nakalipas na. Di ba sabi nga, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng namamangka ka doon sa buhay na gusto ng Diyos, tapos namamangka ka pa rin doon sa nakaraan. You cannot serve two masters at the same time. You have to choose. Saan mo gusto? Doon ka sa nakaraan na malungkot ka, na wala kang pag-asa, di ba? O doon sa hinaharap na meron kang magandang kinabukasan kasama ang Panginoon. Kasi alam niyo po, kung tayo ay nananatili sa nakaraan, palagi natin binabalikan yung nakaraan natin, ito po yung plano talaga ng kaaway. Diba? Na tayo ay kainin ng ating nakaraan para hindi po tayo makausad doon sa magandang plano ng Diyos. Kaya wag po tayong papayag na hindi natin maaabot yung gantimpala na inilaan sa atin ng Panginoon dahil balik tayo ng balik. Kaya sabi mo po sa katabi mo, kalimutan mo na ang nakaraan. So, yun po yung dapat nating gawin. We should forget the past and move on doon sa buhay ng gusto ng Panginoon na lakaran natin. Diba? Sa nakaraan, namuhay tayo ng buhay na gusto natin, pero alam niyo po ba, walang pinakamasarap na buhay kundi yung buhay na lumalakad ka na kasama ang Panginoon. So mamili po tayo. Kapag hindi natin kasama ang Diyos, napakagulong buhay po niyan. Wala tayong kapayapaan. Parang lagi ka na lang pagod. Diba? Parang kulang ang isang linggo para tapusin lahat ng ginagawa mo. Hindi ka matulog ng maayos sa gabi. Pero kapag tayo po ay lumalakad sa buhay na kasama ang Panginoon, kahit wala kang pera, natutulog ka sa gabi. Kahit marami kang problema, nakukuha mong ngumiti.
Kahit na minsan ikaw ay nanghihina, nakukuha mo pa rin magpalakas ng iba. Bakit po? Alam mo, kasama mo ang Panginoon, kaya hindi ka nag-iisa. Kaya wag po nating hayaan na yung mga nakaraang kasalanan ng buhay natin, babalikan natin. Diba? Sinusungkit pa natin pabalik. Andun na yun eh. Tinubos ka na ng Panginoon doon, wag mo nang balikan. Diba? Inilapit mo na yun sa Diyos. Nung tanggapin po natin ng Panginoon sa buhay natin, humingi tayo ng kapatawaran sa kasalanan natin. Diba? Yun po yung unang-unang ginawa natin. Inihingi natin ng tawad sa Diyos lahat ng mga kasalanan natin at pinatawad tayo ng Panginoon. Kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, bakit ka babalik? Diba? Ba't ka babalik doon? Sabi po, hindi tayo aso para kainin yung isinuka. At hindi din po tayo baboy na nilinis tapos babalik sa putikan. Sabihin mo po sa katabi mo, hindi ka baboy. So wag na po tayong bumalik doon. Diba? Wag po natin hayaan na kainin tayo nung awa sa sarili, kainin tayo ng pag-iisip na wala na tayong pag-asa sa buhay. Hindi po totoo yan. Yan ay pandaraya ng kaaway sa atin dahil hindi po plano ng Diyos na maging miserable ang buhay ng mga anak niya. Ang plano ng Panginoon ay magkaroon tayo ng mahaba at pinagpalang buhay. Tayo po ay tinawag ng Diyos para maging mananagumpay. Kaya kung dumarating po sa buhay natin yung kalungkutan, ang dapat po nating ginagawa, bumalik po tayo sa presensya ng Diyos. Diba? Kaya tayo nalulungkot kasi nagkukulang na yung presensya ng Panginoon sa atin. Dapat po tayo ay nag-uumapaw. Bakit po? Para meron tayong nai-share. Naalala ko po yung meeting namin ng mga young people. Nagtatawanan po kami, tapos sabi po ni Erwin, ang masasabi ko lang ate, minsan, kaya wala po tayong na-i-share kasi tayo mismo hindi puno. Kulang tayo. Kaya kung gusto po natin makapag-share ng salita ng Diyos, dapat una tayo maging puno ng salita ng Diyos. Kung gusto po natin makapag-share ng pag-asa, dapat una po tayo yung punong-puno ng pag-asa. Kung gusto po natin makapag-share ng kagalakan, dapat tayo po yung punong-puno ng kagalakan. Di ba po? Hindi lang tayo pumupunta dito sa church para mangaway, para umupo, para manalangin. Pumupunta po tayo dito para po tayo ay mapuno at para mag-umapaw, makahawa po tayo sa ibang tao. Diba? Kasi pag tayo po ay hindi puno, tayo po ang aapawan ng iba ng hindi maganda. So yung una po, sabi, forget the past. Pangalawa, be careful where you go and who you go with. Maging maingat ka kung saan ka pumupunta at kung sino ang kasama mo. Alam niyo po, tayo bilang mga tao, masyado tayong curious sa mga bagay na nakikita natin sa paligid. Minsan, di ba, sa kalsada, nakalagay na po, bawal tumawid, nakakamatay. Sinabi ng bawal tumawid, ano pong ginagawa? Tumatawid pa rin. Meron po ako napanood sa Facebook na Frank, nakalagay doon, wag sisilip. Ewan ko kung napanood niyo po. Nakalagay, wag sisilip. Meron pong malaking box, tapos may butas, nakasya yung muka ng tao. Doon sa baba ng muka nakalagay, wag sisilip. Alam niyo po ba, halos lahat, majority ng dumaan, tumigil. Tapos sumilip. Pag sumilip ka po,
papuputukan ka ng itlog sa mukha, tas aanuhan ka ng arena. Eh di yung mga sumilip, galit na galit. Alam niyo po, nakakatawa to, pero sa buhay natin ganun. Madalas yung hindi natin dapat ginagawa, yun yung pinaglalaanan natin ng panahon na gawin. Di ba? Pag sinabi pong wag, wag. Di ba? Si Eva at Adan, binigyan na ng pagkarami-raming puno sa Eden. Bakit ba naman yung nag-iisa na sinabing wag? Yung pa yung pinag-initan. Na, yun po yung sobrang curious. Ano kaya mangyayari pag sumilip ako? Minsan ganun po yung kasalanan di ba? Ano kaya mangyayari pag ginawa ko to? Ba, ano kaya mangyayari pag sinubukan ko to? Kaya lang po, ang madalas, pag binigyan mo si Satanas ng pagkakataon na mahawakan ka, kahit saan bahagi ng katawan mo, hahawakan na niya yung buong pagkatao mo. Kaya po, pag sinabing wag, wag. Di ba? Wag na po nating subukan. Kaya maging maingat po tayo dun sa mga lugar na pinupuntahan natin. Di ba? Dapat tayo po yung maka-influence dun sa mga tao na nakakasama natin. Di ba? Ma-influensyahan po natin yung mga nakakasama natin kung saan mang lugar at hindi po tayo yung nai-influensyahan. Alalahanin po natin palagi, tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan na ito. Huwag po natin hayaan na yung hindi nakakakilala sa Panginoon ang pumatay ng ilaw natin. Dapat sila po ay maliwanagan, hindi po yung ilaw natin yung madidiliman. So, sabi po, kinakailangan na maging tama yung ating mga puso. Na kung tayo ay lalabas ng ating mga tahanan, di ba? Dapat nakalagay dun sa puso natin, pag dumating yung kasalanan, yung tukso, do not enter. Di ba? Maglalagay ka ng signage dun sa puso mo, do not enter. Huwag po nating hayaan na paglabas natin, o kahit sa loob ng tahanan, hinahayaan po natin na yung kasalanan ay nandun sa puso natin. Alam niyo po, yung kasalanan, parang cancer din yan. Nagsisimula sa maliit, di ba? Nagsisimula sa maliit na bukol, kala mo bukol lang, pero kinakain na yung buong mong pagkatao. So, kaya dapat pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, ihingi natin agad ng tawad yan sa Panginoon. Kasi alam niyo po, nanganganak yan Di ba? Ewan ko ba naman, yung kasalanan, wala namang matres, nanganganak. At ang nakakalungkot po no, napakabilis po niyan manganak. Di ba? So, kaya dapat po, wag nating laging hukayin, no? Yung mga kasalanan na nakaraan kasi pinatawad na po tayo ng Panginoon dyan. Nilinis na po tayo ng Panginoon. Diba, inayos na ng Diyos yung ating buhay. Kung nagkaroon man tayo ng mga pagkakamali, kung nagkaroon tayo ng failure sa nakaraan natin, diba, sa sarili natin, sa asawa natin, sa pamilya natin, o sa ibang mga tao, ang lagi po natin maging lugar na pinupuntahan ay ang presensya ng Panginoon. Huwag po natin hanapin sa labas ang solusyon. Di ba po? Kaya minsan napapamali din tayo ng sinasamahang tao Alam niyo po ba, ibang magpayo ang mananampalataya kesa sa hindi mananampalataya. Sabi nga, ngayon po tayo ay nabubuhay sa godless world. Na yung tama sa mga taong walang maayos na relasyon sa Diyos, yung mali nagiging tama. Pero kung tayo po ay talagang sinasamahan ng Diyos na tamnan ng salita ng Panginoon at talagang tinanggap natin sa Panginoon, yung mali, mali. Hindi po natin kailangan magpaliwanag. Yung tama, tama. Diba? Ang Diyos po ay Diyos ng order. Walang pasubali. Pag mali, pag kasalanan, kasalanan. Diba? Kaya sabi po ng Bible sa Proverbs 14,
verses 12 to 16, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Yung death po dito, hindi po yung mawawalan ka ng hininga, mamamatay ka bigla. Hindi po. Sa Bible, pag sinabi pong death, yan po ay pagkawalay sa Diyos. Okay? So, 13, even in laughter, the heart may sorrow, and the end of the mirth may be grief. 14, the backslider or faithless in heart will be filled with his own ways, but a good man will be satisfied from above. The simple believes every word, but the prudent considers well his steps. A wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. Di ba? Sabi po dyan, meron daw daan na tila matuwid sa isang tao, pero ang kaduluduluhan po noon, kapahamakan. Di ba? Minsan kapag tayo ay masaya, kasi alam niyo po ang motto ng mundo ngayon, kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Pero sa Bible po, hindi ganon. Kailangan maging balanse po tayo. Kasi sabi po dyan, merong landas na tinatahak tayo or may mga bagay tayong ginagawa na akala natin tama kasi masaya tayo, kasi makakabuti sa atin. Pero ang totoo nun, makikita po natin sa dulo, ito ay magpapahamak sa atin. Ito ay sisira ng buhay natin. Ito ay sisira ng relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Kapag ang relasyon po natin ay sira, yung relasyon natin sa Diyos ay sira, magdadala po ito na matinding kalungkutan sa buhay natin. Di ba? Lalayo po yung ating yung puso natin sa Diyos. Lalayo, mawawala yung ating pananampalataya sa Panginoon. At sabi po yan, yung puso natin ay mapupuno ng mga bagay na gusto lang natin. Na hindi na natin iniisip, ito pa ang gusto ng Diyos. Hindi na rin natin iniisip, ito ba yung tamang gawin? Di ba? Lalo na po kung sa buhay, marami na tayong karanasan. Di ba? Marami na tayong nalagpasan. Marami na tayong pinagdaanan. Minsan, hindi na natin nakukonsider ano ba yung gusto ng Lord. Di ba? Ano ba yung dapat kong gawin? Ito ba ang kalooban ng Panginoon sa akin? Diba? Pero sabi po, yung mabuting tao ay magiging kontento kasi ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng kanyang mga kailangan. Diba? Kailangan maging matalino po tayo. Maging maingat tayo doon sa ating mga hakbangin. Diba? Maging maingat tayo kung saan natin dinadala yung ating buhay. Maging maingat po tayo kung paano natin ipinapamuhay yung ating buhay. Sabi, ang matalino, sabi ay lumalayo sa masama. Pero yun daw pong mangmang, ano sa Tagalog yun? Yung verse 16. Ang pantas o ang matalino ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan. Ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Lalim naman ng timawa. Ano? Sabi po doon, a fool rages and is self-confident. Diba? Mayabang at yung ano po, mainitin ang ulo. Diba? Siyempre, kung wala kang kapayapaan, wala ka ding kagalakan sa puso, iisipin mo lahat na lang ng bagay na iniisip mo tama. At gusto mo madalas ang mga tao sumunod sa'yo. Kasi yun ang tingin mong tama eh. And sabi po, dahil ikaw ay walang kapayapaan, mainit ang ulo mo. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha ba mainit ang ulo nila? Diba? Kaya maging maingat po tayo sa ating mga hakbangin.
Maging maingat po tayo kung saan natin dadalahin yung ating sarili. Di ba? And sabi po, maging maingat tayo kung sino yung ating sinasamahan. Kasi kaya po nagkaroon ng kasabihan na sabihin mo sa akin kung sino ang yung mga kaibigan at sasabihin ko kung sino ka. Diba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kaya kapag ikaw, ang lagi mo pong sinasamahan ay yung palaging galit, malamang lagi ka na rin galit pagdating ng panahon. Di ba? Pag ang kasama mo ay palaging chismis ang pinag-uusapan, pagdating ng panahon, manginginig ka na pag hindi mo nalaman yung chismis na pinag-usapan nila. Di ba po? Pero pag ang sinamahan mo yung mga tao na busy sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, magiging ganun ka din. Kaya alam nyo po, may paalaala ang Bible na maging maingat tayo kung sino yung sasamahan natin. Kaya yung pong mga kalalakihan, yung mga kababaihan, yung mga kabataan, we encourage you. Sumama po kayo sa mga Bible study. Wag lang po kayo pag Sunday nakakarinig ng salita ng Diyos. Di ba? Mag-e-enjoy po kayo sa buhay. Huwag niyo pong pagodin yung sarili niyo ng sobra sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. Wala nang naiba sa buhay. Haluan niyo naman po. Minsan makipag-mingle kayo. Pag may gathering po sa church, umattend po kayo. Diba? Yung mga kalalakihan, meron po silang morning devotion. Ang mga kababaihan, meron din po sila every Saturday. Tapos meron po tayong mga sumasama sa silang, sa timbaw. So marami po tayong gawain eh. Magtanong po kayo dun sa mga Bible study leader kung saan may Bible study. Kahit isang beses sa isang linggo, sumama po kayo. Diba? Mas masaya po pag meron tayong ginagawang iba. Kaya tayo nabuburyong sa buhay natin, yun at yun din ang ginagawa natin. Diba? Hindi po balanse. Gigising sa umaga, mag-aasikaso sa pamilya, diba? Magluluto, mamamalengke, magluluto, maglalaba, maglilinis, manonood ng TV, magpapahinga, matutulog. Pagdating ng kinabukasan, ganun pa rin. Gigising, papasok sa trabaho, diba? Kakain, uuwi, matutulog. O, kinabukasan, ganun pa rin. Pag estudyante, gigising na maaga, papasok sa school, pag-uwi sa bahay, mag-aaral, matutulog, kinabukasan, ganun pa rin. So, lagyan po natin ng iba. Di ba? Sumama tayo dun sa mga mananampalataya na humahayo. Sumama po tayo dun sa mga mananampalataya na nagsasama-sama. Di ba? Sabi nga po sa Bible, huwag nating kalimutan yung mga pagtitipon. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33 to 34, do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say, this is to your shame. Sabi po dyan sa Tagalog, gumising kayo. Ay, ano ba? Ano ba? Wala pala. Babalik. Ito si PJ sabi, huwag kayong padaya. Ayan, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Kita niyo po yun, kahit maganda ugali mo, pag masama yung kasama mo, malamang magiging katulad ka na nila. Kung hindi po tayo malalim sa pananampalataya. Diba? Kaya kung sa tingin mo, hindi mo kayang maimpluwensyahan yung mga taong sinasama mo, huwag ka munang sumama. Kasi malamang sa alamang, maging katulad ka nila. Ano po sabi susunod? Gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag mangagkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos, sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Kita nyo po, napakabigat no? Sinasabi, tumigil na daw po tayo sa paggawa ng kasalanan. Gumising! Sabi mo po sa katabi mo, gumising ka! Baka natutulog na po. Sabi, tumigil na po tayo sa paggawa ng kasalanan
Dahil po sa mga maling sinasamahan natin. Di ba? Kung hindi po natin kayang impluwensyahan yung mga maling tao na sinasamahan natin, lumayo po muna tayo. Di ba? Mag-ipon muna tayo. Punuin po muna natin yung ating puso, yung ating buhay ng salita ng Diyos, di ba? At ng banal na Espiritu, hayaan po natin yan mag-umapaw para sa susunod na sasamahan natin sila, sila po yung madala natin at hindi tayo ang madala nila. So ito po ay paalaala. Di ba? Na tayo ay gumising, bumalik tayo dun sa dating tayo na tama. 'Di ba yung isang tao na binago ng Panginoon, yung isang tao na may takot sa Diyos, yung isang tao na may pagmamahal sa kapwa. 'Di ba? Yung isang tao na may malalim na pagpapahalaga sa Panginoon. Alam niyo po, pag inuna natin ng Diyos sa buhay natin, lahat ng aspeto ng buhay natin isasaayos ng Diyos. 'Di ba? Sabi po, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kung gusto po natin yung maabot, yung buhay na gusto nating maabot, sabi po ng Bible, unahin po natin hanapin ang Panginoon. Gusto niyo po ba maging maayos yung inyong buhay? Ano pong sagot ng Bible? Hanapin o unahin po natin ang Panginoon. Pangatlo po, let the Holy Spirit guide your walk. So hayaan daw po natin na gabayan ng banal na Espiritu yung ating lakad. So tayo po ay binago na ng Panginoon, inalis na po tayo dun sa dating landas na ating nilalakaran, di ba? Inilagay na po tayo doon sa tamang daan. Kaya umalis na po tayo doon sa maling daan. Inilagay na tayo ng Diyos sa tamang daan. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Diba? Pinalaya na po tayo. Kaya dapat tayo ay mamuhay na nilalakaran ang kalooban, ang katuwiran ng Diyos. Let us be guided by the Spirit of God. No, iniwan po, ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Di ba? Una, para maging matapang tayo sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, at para malakaran natin yung kalooban ng Diyos. Kasi siya po yung magsasabi, oy, mali ang ginagawa mo. Diba? Kaya, di ba napapanood niyo po ba yung mga pelikula, meron nasa kaliwa na nakaitim, nasa kanan na nakaputi, sige, gawin mo yan. Pero sabi po ng Holy Spirit, hoy, mali yan. Kaya lang madalas po ata napapakinggan malakas yung boses nung nakaitim So yun na napapakinggan. Pero sabi po, kahit mahina yung boses, di ba yung dating ng boses ng Holy Spirit, piliin pa rin natin kung ano yung tama. Piliin pa rin po natin na lakaran yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi pag iningatan po natin yung kasalanan sa ating puso, diba? Pabibigatin po niyan yung puso natin. Wala tayong maiisip na gagawin na mabuti. Lahat na lang gusto natin, yung taliwa sa gusto ng Panginoon. Basta gusto lang natin. Diba? Sabi po sa Ecclesiastes 9:10, nandiyan ba yun? Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaroroonan. So sa English po, sabi po niyan, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Kung ano man daw po yung makikita mo na pwedeng gawin, gawin mo daw po yun ang iyong buong lakas.
For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. So wala daw pong anumang gawa, di ba? O karunungan, kaalaman, kapag ikaw ay namatay na. Di ba? So yung pwede mong gawin, hanggat meron kang pagkakataon, gawin mo na po. Yung sinasabi sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin, gawin na natin. Huwag po tayong masyadong sobrang magtuon, di ba, ng ating lakas, ng panahon sa mga bagay na walang eternal value. Ano po yung walang eternal value? Yung hanggang dito lang sa lupa. Tapos pagkatapos natin dito, wala na pong pakinabang pagdating sa kabilang buhay. So kung tayo po ay magtutuon sa mga bagay na panlupa, dapat nagtutuon din po tayo sa mga bagay na panlangit. Di ba po? Kung tayo ay nagtatrabaho para tayo ay may makain, para mapag-aral natin yung ating mga anak, para maibili tayo ng ating bahay, ng ating sasakyan, dapat nagtatrabaho din po tayo para sa Panginoon. Maghikayat tayo ng kaluluwa at maglingkod din po tayo sa Diyos. Lilipas po ang buhay natin ngayon. Sabi, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Yun lamang po mga bagay na ginawa para sa Diyos ang mananatili. At magagawa po natin yung mga bagay na yan kung tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Siya po ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Siya ang magtuturo sa atin kung saang landas yung dapat nating lakaran. Di ba po? Hindi lang gumagawa tayo ng mga bagay na magpapasatisfy, magpapaganda ng buhay natin dito sa lupa, nalilimutan na natin na sa langit, meron din tayong itinatayong bahay. Di ba po? Pag tayo ay masyadong nag-focus sa mga earthly things, sa mga bagay sa mundo, pagdating po sa langit, tagapulot tayo ng ng kalat. Sa lansangan tayo matutulog. Kasi hindi po tayo nag-ipon nung para sa bahay natin. Diba? Nakakalungkot. Sabi po nung iba, ginawa pa rin pong joke yan eh. Okay lang po kahit kahit maging pulubi ako sa langit, basta nasa langit. Nakakalungkot naman po yun. Yung iba nakatira sa magandang bahay, ikaw doon sa pinto ng bahay nila nakatutulog. Diba po? So, ang kaligtasan po, kanya-kanya po yan. Hindi ka pwedeng sumabit. Sa jeep pwedeng sumabit, pero sa kaligtasan hindi po. 'Di ba? Kung yung isa namuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw kaibigan niya o kapamilya niya hindi namuhay, hindi ka pwedeng sumabit. Sabihin mo po sa katabi mo, walang sabit. 'Di ba po? Bawal ang sabit. So, kailangan kanya-kanya po tayo. So, mas maganda po kung tayo ay haharap sa Panginoon, sasabihin ng Diyos, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Okay? Sabi po sa Galatians chapter 5, verses 16 to 17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So sabi po, talagang isinugo ng Panginoon ang banal na Espiritu para hindi natin magawa yung gusto lang nating gawin. Kasi madalas po, yung gusto nating gawin, malayo sa kalooban ng Diyos. Di ba? So magpasalamat po tayo dahil may banal na Espiritu
na nagpapaalala sa atin. Sabi po dyan doon sa verse 16, kung lalakaran natin yung buhay na kasama ang Espiritu ng Diyos, sabi, hindi po natin pasisiyahan yung mga nasa ng laman. Meron palagi magpapaalala sa atin na hindi yan ang buhay ng gusto ng Diyos sa'yo. Inialis ka na ng Panginoon doon. Huwag mo nang balikan. Di ba? Tayo po ay tumingin sa magandang hinaharap. Atin pong i-focus yung ating isip na ating mapagtagumpayan yung ating buhay, matanggap natin yung gantimpala na inilaan ng Diyos para sa atin. Tayo po ay sama-sama na lumakad na pasulong. Di ba? Pasulong, tapos tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Lahat ng ating kasalanan, lahat ng mga nagiging dahilan para hindi po tayo makalakad ng pasulong, ilapit po natin yan sa Panginoon, ihingi po natin ng tawad at ihingi po natin ng tulong sa Diyos. So dapat pasulong po. Sino po dito yung magaling na hindi, ano yung paatras lumakad? Sino po yung magaling na paatras lumakad? Di ba wala po? Madalas, ano po nangyayari sa mga lumalakad ng paatras? Natatalisod, nabubunggo, di ba? Natutumba, nasasaktan. Kaya ganun din po sa buhay natin. Hindi po tayo dapat lumakad bilang mga mananampalataya ng paatras. Kasi lagi po tayong mauuntog. Buti po pag nauntog, matatauhan. Di ba po? So, dapat maging pasulong. Huwag nyo na pong balikan. Huwag na po nating balikan yung dating tayo. Di ba? Bago na po tayong nilalang. Nilikha na tayo ng Diyos ng bago. Kaya dapat lagyan natin ng signage yung puso natin. Lagyan natin ng signage yung isip natin. Di ba? No entry. Bawal ang kasalanan. Para hindi po sirain ito yung buhay natin. Para hindi po tayo ilayo sa Panginoon. Huwag na po nating balikan. Di ba? Panalangin po natin sa Diyos na palagi gawing tama ng Panginoon yung ating puso at yung ating isip. At sa panahon na tayo po ay gumagawa o gumawa ng mali, lumapit agad tayo sa Panginoon at hilingin po natin yung kanyang kapatawaran. Alam niyo po ang isang ginagawa ng kasalanan sa buhay natin? Dalawa. Una po, pinapatigas yung puso natin. Ginagawa tayong palalo. Kaya pag nakakarinig tayo ng pagsaway dun sa mali natin, meron tayo agad katuwiran. At alam niyo po ba kung ano yung pangalawa? Ginagawa po tayong bingi. Na kahit meron na pong pagsaway, wala po tayong naririnig. Sabi mo po sa katabi mo, naririnig mo pa ba ako? So sana po, hindi tayo dumating sa pagkakataon na maging matigas na yung puso natin at maging bingi na po tayo sa kasalanan. Huwag na tayong lilingon. Puro pasulong po tayo para atin pong maabot yung gantimpala na inilaan ng Panginoon para sa atin. So, pwede po ba tayo ngayong umaga ay pumikit? Nalalaman po ng Diyos lahat nung nangyayari sa buhay natin. Kahit iba-iba po tayo ng istorya ng buhay, kahit yung mga bagay na hindi natin ikinukwento sa iba at tayo lang nakakaalam, alam po yan ng Panginoon. And binibigyan tayo palagi ng pagkakataon ng Diyos para itama yung mga mali na nagawa natin. Para hindi na balikan yung dating buhay natin. Ngayon pong umaga, anumang mga bagay ang nagiging dahilan para hindi ka makapag-move forward sa paglilingkod sa Diyos, makamove forward sa buhay mo, ihingi mo ng tulong sa Panginoon. Kung meron ka mang kasalanan na nagawa,
ihingi mo ng tawad sa Diyos. And sabi, ang Panginoon palagi siyang nandyan. Palaging nakahanda na makinig. Palaging nakahanda na magpatawad. Hilingin po natin sa Lord, Lord, basagin mo po yung aking puso. Buksan mo po yung aking pandinig. Tulungan mo po ako na maitama yung mga maling nagawa ko sa nakaraan. At malakaran ko, Panginoon, yung buhay na inilaan mo po para sa akin.